Ipinanganak si Glazer sa Cincinnati, Ohio. Siya ay pinalaki sa Seventh-day Adventist. Ginugol ni Glazer ang karamihan sa kanyang pagkabata na naninirahan sa St. Louis suburb ng Kirkwood, Missouri. Nagtapos siya sa Kirkwood High School at panandaliang nag-aral sa Universidad ng Colorado Boulder, bago lumipat at nagtapos sa Universidad ng Kansas na may degree sa panitikang Ingles. Ang pagpapatawa ni Nikki Glazer ay naging sentro sa Golden Globes. Ngunit ito ay isang partikular na biro sa kanyang pambungad na monologo na nagdulot ng kontrobersya at mainit na debate sa buong social media. Ang biro na pinag-uusapan ay nagsimula ng inosente, kasama ni Glazer ang pag-riff sa kapangyarihan at impluwensya ng mga piling tao ng Hollywood. Nakatayo sa harap ng isang star-studded audience sa Beverly Hilton, siya ay nagbiro. Lahat kayo ay sikat, napakatalino, napakalakas. I mean, kaya mo talagang gawin ang lahat. Natatakot ako. Ang sumunod, gayunpaman, ay mabilis na naging panunuya na hindi komportable na itinuturo ng marami. Pagkatapos ng matapang na suntok sa mga naghahaman ng pelikula. Oh my God, God is so good. Ibig kong sabihin, ang pelikulang iyon ay mas may sexually charged. I mean, serious. Isang biro na pumukaw ng mga paghingal at kaba na tawanan, patuloy ni Glazer. Ay, hindi, alam ko, pasensya na po, sama ng loob ko. Hindi magiging maganda ang after party ngayong taon. Pero kailangan nating mag-move on. Walang baby oil ngayong taon. Basta maraming olive oil, okay. Habang ang mga manunood ay tumatawa sa kalokohan, ito ang kanyang susunod na hula na tumawid sa linya para sa ilan. Hulaan ko 5 taon mula ngayon. Kapag nanunood ka ng mga lumang clip ng palabas na ito sa YouTube, may makikita kang tao sa isa sa mga crowd shot. At pupunta ka, o aking Diyos. Bago pa nila nahuli ang lalaking iyon. Maaari tayong gumawa ng kasaysayan ngayong gabi. And like, hindi namin alam kung kanino. Tulad ng, alam niya, alam mo. Ngunit, o siya, baka babae yon, alam mo. Sa tingin ko 100% ng oras, ito ay isang lalaki. Ngunit maaaring ito ay isang babae. Kinaumagahan, naging viral ang biro, kung saan ang internet ay naglalagablab sa mga debate tungkol sa kung napakalayo na ba ni Glazer. Inakusahan siya ng mga kritiko ng pagwawalang bahala ng mga seryosong issue sa Hollywood, habang pinuri siya ng mga tagahanga sa paggamit ng katatawanan upang tawagan ang mga sistematikong problema sa industriya. Sinabi ng isang hindi kilalang tagaloob ng industriya. Ang pagbibigay liwanag sa kasaysayan ng pang-aabuso at iskandalo ng Hollywood ay hindi ang uri ng katatawanan na kailangan natin ngayon. May pagkakaiba sa pagitan ng satire at insensitivity. Nagtalo ang mga tagahanga na ang kanyang biro ay isang matapang, kahit na hindi komportable, na nakatutok sa pananagutan. Sinabi lang ni Nikki Glazer ang iniisip ng lahat. Kung ang Hollywood ay hindi maaaring tumawa sa sarili nito, marahil ay oras na upang tingnan ng mas mabuti, isang tweet ang nabasa. Kasunod ng backlash, tinugunan ni Glazer ang kontrobersya sa X gamit ang isang post. Makinig, parang wala akong sinabing hindi totoo. Gustong-gusto ng Hollywood na ipagdiwang ang sarili nito, ngunit mayroon din itong ugali ng pagwawalis ng mga bagay sa ilalim ng pulang carpet. Kung ang aking biro ay hindi komportable sa sinuman, mabuti. Ibig sabihin pinag-uusapan natin ito. At hey, kung may mahuli talaga 5 taon mula ngayon dahil sa monologue na iyon. Aasahan ko ang isang producer credit sa dokumentaryo ng Netflix. Habang ang mga komento ni Glazer ay nagudyok ng mainit na pag-uusap. Tila nabalisa rin sila tungkol sa pagtutuos ng kultura na patuloy na kinakaharap ng Hollywood. Maraming pinuno ng industriya ang tumanggi na magkomento. Ngunit ang mga bulong ng behind the scenes na pagkabigo ay nagmumungkahi na si Glazer ay maaaring hindi imbitahang bumalik bilang host anumang oras sa lalong madaling panahon. Para sa kanyang bahagi, si Glazer ay mukhang hindi nababahala. Sa kanyang huling pananalita sa Golden Globes, ibinubuod niya ang kanyang pilosopiya.
Ang punto ng paggawa ng sining ay hindi para manalo ng parangal. Ang punto ng paggawa ng sining ay ang magsimula ng isang tatak ng tequila na napakasikat. Na hindi mo na kailangang gumawa ng sining muli. Kung wala na, pinatunayan muli ni Nikki Glaser na hindi siya natatakot na sabihin ang mga bagay na iniisip ng iba, kahit na ang ibig sabihin ay paghalo ng kaldero o pag-iingay lamang.